Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pang-araw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Leviticus Kapitulo 5 sa versikulo 11 hanggang versikulo 13. Kung hindi pa rin niya makayang maghandog ng dalawang bato-bato o dalawang inakay ng kalapati, magdadala na lamang siya ng 3.5 litro ng mabuting uri ng harina. Hindi niya ito bubuhusan ng langis niya haluan ng kamanyak, pagkat ito'y handog pangkasalanan. Dadalhin niya sa saserdote ang harina. Kukuha naman ito ng sandakot at susunugin sa dambana bilang tanda na iyon ay handog kay Yahweh. Ganito ang gagawin ng saserdote bilang pantubos sa alinmang pagkakasalang nabanggit. Tulad ng handog na pangkain, ang matitira ay para sa saserdote. So, isa naman dito na possible na alternative, ang patungkol sa passage nito ay yung possible na alternative sa sin offering ng Old Testament. So, kung walang-wala talaga, or pwede natin consider na yung pinakamahirap sa mga mahihirap, so kung wala silang may offer na sin offering, so harina ang pwede nilang i-offer. So, kumbaga, ganun kasi si Lord ka-sensitive. Alam niya mga social standing o social classes ng mga Israelites nung panahon na yaon. So, pwede nating i-consider na yung pinakamahihirap, sila yung ang kaya lang i-offer bilang sin offering ay yung harina. So, syempre, may mga ordinaryong mahirap naman. Yung ordinaryong mahirap, pwede sa kanila yung dove or pig yun. So, kumbaga, pwede sila mag-offer ng sin offering na kalapate, yung ordinaryong mahirap. Pero syempre, may mga middle class nung panahon na yaon na kayang mag-offer ng kambing o kaya lamb, yung tupa. At syempre, yung pinakamayayaman, yung cream of the crop of the society, syempre, kaya nilang mag-offer ng baka bilang sin offering. So, dito sa baka, siguro mga leader na to ng bansa, o yung mga saserdote nung panahon na yaon. So, baka sa kanila, sila yung nasa top. Pero, syempre, ikaw man ay nasa pinakababa ng society, yung pinakamahirap ka man na ang kaya lang i-offer ay harina, o pinakamayaman ka man na ang kaya mong i-offer ay baka o bull or yung lalaking baka. So, lahat yaon kailangan ng kapatawaran. Pero syempre, nasa New Testament na tayo, di ba? Hindi na natin ginagawa yung mga sacrificial offering na yan, sin offering, burnt offering. Hindi na natin yan ginagawa. Pero, sa panahon natin ngayon, present pa rin yung iba't ibang social classes. Diba? Meron pa rin nag-i-exist na pinakamahihirap at meron pa rin nag-i-exist na pinakamayayaman. Ordinaryong mahirap, merong mga middle class, upper middle class, lower middle class, at yung pinakamayayaman, diba? Nag-i-exist pa rin yung mga social classes na yaon. Pero, kahit saan ka man doon kasama or kabilang, alam mo dapat na kailangan mo pa rin ang kapatawarang galing sa Diyos. Kasi, mapamayaman ka man o mapamahirap, o yung mahirap ka man o mayaman, kailangan mo pa rin ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus para ikaw ay lubusang mapatawad sa iyong mga kasalanan. Kasi mali talaga yung doktrina na ang mga mahihirap ay nasa malapit sa Panginoon at yung mga mayayaman ay malayo sa Panginoon. So, mali po ang doktrinang ganun, okay? Sa harapan ng Diyos, mapamayaman ka man o mahirap, lahat tayo ay nangkasala.
At dahil nagkasala tayo, kailangan natin ang dugo ng Panginoong Hesus para tayo ay makalapit sa Kanya. So yun. Hindi ibig sabihin na mahirap kung malapit ka sa Diyos, mali yan. Ang importante, mahirap ka man o mayaman, malapit ka sa Panginoon. So, ginagamit mo pa rin, ina-acknowledge mo pa rin yung dugo ng Panginoong Hesus na nagpapatawad ng kasalanan. Kumbaga, kapag nasa harapan tayo ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. Sa harapan niya, tayo ay nagkasala. At yung kasalanan, ang kaparusahan ay kamatayan. Pero, syempre, nasa New Testament na tayo, alam mo tayo na ang dugo naging Panginoong Hesus, yun ang naging kabayaran sa mga kasalanang nakumit o nagawa natin. So, baka akala mo napakayaman mo na, hindi mo na kailangan ng Diyos. Pinapaalala ko sa iyo na sa harapan ng Diyos, may kasalanan ka pa rin. At hindi naman ibig sabihin ng porque mahirap ka, ay pinabayaan ka ng Diyos. No, hindi yun ganun. So, ang importante kasi nun, ina-acknowledge mo pa rin ang kanyang kapangyarihan. So, yun. Maging mahirap ka man tulad ng iba o maging mayaman ka man ng mga or negosyante ka man o mayaman ka man na katulad namin. So katulad namin, mayaman talaga kami. Kasi habang tumatagal ka sa Diyos, pinagyayaman ka talagang ng Diyos. Kaya kami, mayaman kami. Noon pa man hanggang ngayon, mayaman pa rin kami. Pero kahit na kami mayaman, kailangan pa rin namin ang dugo ng Panginoong Hesus para kami ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Kasi aware naman tayo, di ba? Hindi namin dinay na kami mga mayaman, matapobre talaga kami. At in fact, ako nga, pinaka-matapobre siguro ako sa buong buhay ko. Na siguro, napakamakasalanan ko na ang badyaw pinapakain ko ng garapata. So, ganun ako matapobre. So, kasi nga mayaman kami. Kaya ang tingin ko sa iba ay hindi tao. So, mabuti na lang naging Kristiyano ako at nakilala ko ang Panginoong Hesus, or else nanatili pa rin siguro ako sa pag-commit ng kasalanan. At siguro, hindi rin tao ang ituturing ko sa inyo. Kasi nga, mayaman kami. At salamat sa Panginoong Hesus dahil inaayos niya ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus ay sapat para tayo ay linisin sa ating mga kasalanan. Hindi na natin gawin yung mga ginagawa natin dati. Or else, baka pinakain kita ng garapata. Kasi ganun talaga ang ginagawa ko noon. But thank God, Christian na kami ngayon. Kaya hindi na ako nagpapakain ng garapata. So yes, ang kapatawaran ay galing sa Diyos. At ang dugo ng Panginoong Hesus ay sapat para mabago ang ating buhay, pananaw sa buhay, at katayuan natin sa buhay. Tayo man ay mahirap, o kayo man na mahirap, o kami na mga mayayaman. So yes, nababago talaga ang mga pananaw natin sa buhay. Kasi ang dugo ng Panginoong Hesus na purify niya, hindi lang yung kasalanan natin, kundi yung pag-iisip natin. So nababago ang lahat, di ba?